Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, isa sa mga malalaking issue na kanilang pinagtatalunan ang hinggil sa international relations, partikular na sa kalagayan ng Taiwan. Noong October 14, isinagawa ng China ang pang-apat na malawakang military exercises nito sa palibot ng Taiwan na tinawag ng Beijing na Joint Sword 2024B drills. Sa naging military exercises, nagsagawa ang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng simulation ng isang blockade sa isla bilang pagsasanay laban sa mga posibleng operasyong isasagawa sa Taiwan. Ayon sa Chinese news outlet na Global Times, ang matagumpay na military drills ng Beijing sa Taiwan ay pagpapakita ng kakayahan ng China Coast Guard na magpatupad ng maritime law enforcement sa lugar. Saad pa nito, asahang mas dadalas pa ang ganitong mga aktibidad ng China sa palibot ng Taiwan. Bago pa isagawa ang Sword 2024B military exercise, ay nauna nang nagsagawa ang China ng inaugurasyon ng naturang drills noon pang buwan ng Mayo. Gihit ng mga opisyalis ng People's Republic of China at ng media nito, tugon nila ito sa pag-iinsulto umano ni Taiwanese President Lai Ching-te. Pinabulaanan naman ito ni De o ni Lai at sinabing hindi totoo ang paratang ng Beijing sa kanya. Pero kung iisipin, bakit nga ba pinalilibutan ng China ang Taiwan imbes na atakihin ito? Ayon sa mga military analysts, matagal nang pinagdedebatihan kung ano ang mas pipiliing hakbang ng China laban sa Taiwan. Marami kasi ang nagsasabing mas pipiliin ng China na magsagawa ng invasion sa Taiwan. Batay sa pagsusuri ni geopolitical analyst Brandon Weichert, karamihan sa mga Western observers ay naniniwalang magsasagawa ang China ng isang surprise attack kontra Taiwan para mapatalsik agad nito ang liderato ng Taipei. Habang marami namang mga analysts ang nagsasabing mas mainam na magsagawa ng blockade ang China sa palibot ng Taiwan. Sa katunayan, napapansin ng ilang mga analysts na mas epektibo ito base sa isinagawang Joint Sword 2024B drills ng China. Paliwanag kasi ng mga military experts, isang maling hakbang para sa China na umatake sa Taiwan. Anila agad na re-responde ang mga Western allies ng Taiwan kapag nangyari ito. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mas pipiliin ng China na magsagawa ng blockade kontra Taiwan. Maituturing na isang flexible strategy ang pagsasagawa ng blockade. Sa pamamagitan ng blockade, pwedeng magdeklara ang China ng restricted zone sa palibot ng Taiwan kung saan ay pwedeng patamaan ng mga gunboats ng China ang mga iligal na barkong papasok rito. Maaari ring magsagawa ang China ng inspeksyon para sa mga barkong papasok sa pantalan ng Taiwan. Mula rito, inaasa ng mga analysts ang posibleng pagsuko ng Taiwan sa Beijing. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang malaking bilang ng pagkasawi kaysa kung pinili nito ang pag-atake sa Taiwan. Nakikita ng mga analysts na isang gray zone tactic ng China ang pagharang sa mga lagusan ng Taiwan. Anila kayang harangin nito ang mga tulong na ipagkakaloob ng Estados Unidos sa Taiwan. Paliwanag ng mga analysts, sa oras na ipadala ng US ang barko nito para asikasuhin ang blockade ay pwedeng paikutin ng China ang mga kapitan ng barko ng Washington sa isang state of rules engagement limbo ng ilang buwan o taon pa hanggang umalis ito sa lugar. Sa pananaw naman ng Beijing, mahalaga ang pagsasagawa ng blockade kontra Taiwan. Umaasa kasi ang ekonomiya ng Taiwan sa international trade kung saan 98% sa import nito ay energy. Higit pa sa panggigipit sa international trade ng Taiwan, posibleng magsagawa ng kinetic warfare, disinformation drive, cyber attack sa mga infrastruktura ng Taipei at pag-activate ng mga Chinese sleeper agents sa loob ng isla. Hindi man tayo sangkot sa hidwaan ng Beijing at Taipei ay karatig bansa naman natin ng Taiwan. Posible ring lubos na maapektuhan ng Pilipinas sakaling pumutok ang giyera sa pagitan ng Taiwan at China. Kung kaya huwag sanang humantong sa aktwal na blockade ang gagawin ng China laban sa Taiwan, may mga Pilipino rin kasi sa isla kung saan ay nagtatrabaho sila para makaipon ng salaping maipadadala sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Wala pong pabor sa lumalalang tensyon sa rehiyon, lalo na't may issue rin ang China sa Pilipinas dahil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.
Kaya mas mainam na lubos na pag-isipan ng China ang kanilang mga susunod na hakbang dahil nakasalalay sa mga ito ang stabilidad hindi lamang ng Asya kundi ng Asia-Pacific at ng Indo-Pacific.